Mga kaibigan, kaya po ako gumawa ng video dahil ito po ay awareness lang sa ating lahat, especially dun sa mga followers ko, sa mga friends ko dito, no, yung mga relatives ko. For awareness lang po ito, para lang po sa kaalaman natin. Dahil po isa po sa page namin dito sa company ay tinatry na pasukin ng isang hacker. Yan. So ito ay hindi ko to palalagpasin para na rin makatulong sa inyo. Baka ma-experience po ito mga kaibigan. Ano? Dahil ito po ay hindi po ito biro kapag ka po tayo ay tinatry na pasukin ng hacker yung ating mga Facebook account, yung ating mga social media account. Dahil isa po ito sa magiging dahilan para makapang-scam or makapang-biktima isa sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, or di kaya naman yung mga followers natin sa ating Facebook page. And then, lalong-lalo na kung medyo marami na ang mga followers mo, marami ang mga friends mo. So, yun po, nakaprone po yun sa hacking. So, ngayon, ito po, no, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung papaano sinusubukang pasukin ng hacker yung mga account natin sa social media, especially dito sa Messenger. Siguro baka na-experience nyo na to, or di kaya na baka ma-experience nyo pa lang. So meron po kasi dito mga kaibigan, ayan, ipa-flash ko po sa screen. Ayan po yung isa sa mga strategy or mga ginagawang pang-hack ng mga hacker. Yeah, kung makita nyo sa screen, ang nakalagay po dyan, parang nagsasabi na nagkaroon ng violations yung page, or di kaya na may nagkaroon ng illegal activities, which is, kung mapapansin natin, wala naman tayong ginagawa sa ating mga page na pwedeng mag-result ng violations. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, yung message ng hacker na yan ay may kasamang link. Yan. So sa pamamagitan mga kaibigan ng link na yan, diyan po nila ma-access yung ating mga Facebook account or ating mga social media account kapag tinap po natin yung link na yan at nag-fill out tayo dyan ng username at password natin. So dyan na po nila masisimulang ma-hack ang inyong maka-account. Ngayon, pag na-hack po nila ang account natin, so sila na yung may hawak or nagmamay-ari ng page. So isa yan sa mga strategy nila, yung magsisend ng messages gamit yung ibang identity ng mga social media katulad nito mga kaibigan. Facebook mismo, akala mo, kung wala kang idea, akala mo mismong Facebook ang nag-message sa'yo, o di kaya naman si Meta, which is gawa-gawa lang po yan ng mga hacker. So hindi lang po sa Messenger umaatake yung mga hacker mga kaibigan, even sa email yan, umaatake sila, nagpapadala sila ng mga messages na may kasamang link. Pag pinindot po natin yung link na yan via Messenger man yan or via email, so diyan na po sila mag-uumpisang umatake at makapasok sa ating mga social media account. Dahil ito po ay na-experience ko na rin, kung natatandaan nyo mga kaibigan, yung aking YouTube channel, recently na-hack po siya, no? Via email naman. So ang ginawang strategy ng hacker, so gumamit siya ng kilalang brand, which is akala ko noon ay nakikipag-collaborate lang yung malaking brand na yun sa akin. Kaya ang ginawa ko, tinap ko yung link at nag-fill out ako ng mga information ko doon, kasama na yung aking password, which is yun na nga, nagsimula nang na-hack yung aking YouTube channel. So sa awa ng Diyos naman mga kaibigan, at ay na-recover ko naman sa tulong ng isang kilala sa pagre-recover ng mga social media account. So yun, nabawi ko naman yung aking YouTube channel. Pero malaking perwisyo at malaking abala ang naidulot sa akin, sa aking social media account, especially sa aking YouTube channel. So again mga kaibigan, maging aware po kayo sa mga ganitong strategy ng pang-hack. Dahil isa po ito sa kanilang mga strategy sa ngayon. Magpapadala ng messages kasama yung link. Pag tinap mo yung link, maghihingi ng username at password. And then pag na-fill out mo yung password mo at username, yun na. Doon na kayo magsisimulang ma-hack. And then i-kick out kayo ng hacker as an admin, at hanggang wala na kayong access sa inyong mga social media account. Katulad sa ating mga Facebook, sa ating mga Facebook page. At kung meron ka pang ibang social media account, yan, possible na ma-hack po nila yan lahat. So para mas malaman po natin kung talagang meron po tayong violations na nagawa sa ating mga social media account, especially dito sa Facebook,
So puntahan nyo lang po mga kaibigan dito, ipapakita ko po sa inyo, no? Puntahan nyo lang po ang inyong support inbox. Makikita nyo dito sa lower part, pagka tinignan nyo dito, so yan, itap nyo tong help and support, and then makikita nyo dito, support inbox. Yan. I-click nyo po yung support inbox na yan. At diyan po ninyo makikita kung talaga nga po mayroon po kayong nagawang violations or di kaya na may nag-report sa inyo. Lahat po ng notification from Facebook, diyan nyo po makikita yan kung talaga nga po mayroon kayong nagawang violations. So ganun lamang po ang pag-check, no? Huwag po kayong maniniwala sa mga nagpadala lang sa messenger ninyo o di kaya na may sa mga email or sa notification nakita nyo. Huwag po kayong maniniwala doon. Para hindi po kayo ma-hack, puntahan nyo lang po dito sa support inbox, din nyo po makikita kung talagang mayroon po kayong nagawang violations. So sana po nakatulong sa inyo yung video na to, especially dun sa mga followers ko dito, sa mga friends ko sa Facebook at sa mga relatives ko dito. So ingatan nyo po ang inyong mga Facebook page or Facebook account or other social media account para hindi po ma-hack ang inyong mga accounts. So that's it. Bye-bye!